Ngayon, ang nag-program sa atin kung sino po tayo, number one, parents. Sila ang pinakamalaking factor kung ano ang mga paniniwala natin na tama at mali. Minsan may mga Pilipinong mahiyain, mababa ang self-esteem, kasi kung nadaanan ka ng magulang mo na anak, may bisita, pumasok ka sa kwarto at huwag kang lalabas. May naka-experience bang ganon? Yes! O kung ikaw naka-experience ng ganon. Ang bottom line dito, kaya may mga iba, ako personal ko tong experience. Chinese po ako, Chinese po ang magulang ko. Lumaki po ako na, pinupush ako ng magulang ko na magnegosyo. Naalala ko dati, bata pa lang ako, siguro mga elementary, may bazaar sa amin sa Bicol. Tapos sabi kasi nagpapabili ako ng laruan sa mama ko, sabi ng mama ko, ito, ibenta mo to, pag nabenta mo, yung kita sa'yo na. Elementary pa lang po ako, tinuturuan ako magbenta. Nung nag-networking na po ako, may namimit po ako mga estudyante. Nagigil mag-networking, pero pinipigilan ng magulang. Kasi sabi ng magulang, anak, huwag ka munang mag-networking, makaka-istorbo yun sa pag-aaral mo. Mag-aral ka na lang muna, pagka-graduate mo, saka ka na magagaganyan. Nakikita niyo ang pagkakaiba? Kaya sabi ko, I find it weird. Kasi bakit ba tayo nag-aaral? Para makahanap ng insert, para kumita ng pag nagbi-business ka, anong mangyayari sa'yo? Kikita ka ng o bakit mo kailangan ipalongkat kung doon ka rin lang naman pupunta? Di ba medyo magulo? Marami sa atin na gano'n. Na may mga iba, hindi naman daw importante ang pera. Di ba? May mga naririnig pa ako na, the love of money. The money is the root of all evil. Para sa akin, hindi ako naniniwala na ang pera masama. Kasi kung ang pera masama, bakit naghihingi ng donation sa loob ng simbahan? Di ba? Sinong Katoliko po? May mga Katoliko po. Inabutan ko po dati pag naghihingi ng, abuloy, isang beses sa isang misa. Tama? Ngayon, nag-branch out na. 2 beses na sa isang misa. Yung may umpisa, may dulo. O ngayon, ang dulo para sa akin, ibig sabihin, hindi po masama ang pera itself. Kasi maraming tao, may mga na-encounter ako na hindi naman daw importante ang pera. Tapos nagtatrabaho siya. Sabi ko, may sweldo ka? Sabi niya, meron. Sabi ko, sabihin mo muna sa akin, pag magtatrabaho ka na wala kang sweldo, saka ako maniniwala na hindi importante ang pera sa'yo. Kasi ang pera, parang equivalent na naman po siya ng time. Kasi kung paano ka kakain kung wala kang pera, hindi ka naman pwede magtanim. Di ba, nagugutom ka, o hindi importante ang pera, magtanim tayo. Di ba, kailan tutubo yan? Kailan ka makakain? In short, ang pera napaka-importante kasi pag nawalan po kayo ng pera, ito pupusta ko po lahat. Titigil ang mundo po ninyo pag wala kayong pera. Di ba, titigil ang daloy ng kuryente sa bahay ninyo pag wala kayong pera. Tama, mali? In short, unang-una parents, ano ba ang pinasa sa inyong paniniwala ng magulang nyo? Ulitin ko po, hindi po tayo dapat magtanim ng init sama ng loob sa parents natin kasi tandaan niya po, ang magulang natin, first time din po nilang naging magulang. Ibig sabihin, hindi rin nila alam minsan kung ano ang ginagawa nila. Kaya since sa inyo, natututunan yung mga ganito, for me, i-analyze nyo lang kung tama ba ang naituro sa inyo or hindi. Kung hindi, I do believe wala naman sigurong ayusin or baguhin mo, walang masama naman siguro doon. Clear? Yes. Okay, unang-una, ang pera po is hindi po siya masama. Ang masama po, depende kung paano mo gagamitin ang pera. Okay, pwede mo siyang gamitin sa mabuti at pwede mo rin siyang gamitin sa hindi ganun kabuti. Okay, sunod, family and friends. Ngayon, ano ba ang mga pamilya at kaibigan mo? Ano ba ang naituturo nila sa iyo? Sabi ko nga, pag ang kaibigan mo manginginom, imposibleng hindi ka magiging manginginom. Madadamay ka talaga nila palagi. Kaya you need to be careful kung sino ang gagawin yung close nyo. Ito pinakasimpleng batayan. Maniwala kayo sa isang tao, bago kayo maniwala, tingnan nyo muna buhay nila. Pag gusto mo ang buhay nila, shoot, maniwala ka dyan. Pero pag hindi mo gusto ang buhay nila, pakiusap lang, bakit ka maniniwala dyan? Pagdating ng oras, yung buhay nila, magiging buhay mo rin kasi sinusunod mo yung advice nila. Uulitin ko, makinig sa taong gusto mo ang buhay. Clear? Yes. Sunod, school.
Maraming tinuro sa school na ang school, it is designed para tayo po maging magaling na tinatawag po niyan smart workers. Ibig sabihin, matuto tayo mga basic. Yun ang tinuturo sa school. Pero for you to become successful, hindi po siya tinuturo. Kumbaga, nasa pagsa-self-study na natin kung paano tayo magiging successful sa life. Paano mas ma-enhance? School ang tinuturo lahat basic. Yung next level para mas ma-enhance mo, kasi sa school hindi tinuturo ang law of leverage. Ibig sabihin ng law of leverage, paano mag-handle ng tao, paano mag-monitor ng cash flow, hindi na po siya masyadong nag-discuss. Kaya para sa akin, isa pa po yun sa nag-program kung sino tayo, religion. Ako naniniwala ako, iisa lang. Lahat ng religion may kanya-kanyang tawag. May Buddha, may Allah, may Jesus Christ, may God. Pero lahat naniniwala sa isang supreme being. Tama po ba? Yes! Nagkakaiba-iba lang ng konti sa mga ibang ritual. Kasi di ba parang sa Katoliko, anong bawal kainin sa Katoliko? Karne, pag Holy Week. Di ba? Pero na-move na yung Holy Week kasi dati, Monday to Saturday, bawal ka kumain ng karne. Habang nagmo-modernize, ngayon Friday na nga lang At pinaka-worst minsan, kahit ng Friday, kumakain na ng karne. Muslim, anong bawal? Tapos, uminom ng alak. Tapos, ma'am, babae. Bawal po sa Muslim ang babae. Tatanungin, bakit pwede mag-asawang apat? Ma'am babae po, hindi po yung mag-asawa. Magkaiba po yon. Ngayon, pero sa Muslim, ang pinaka-napapractice nila, hindi kumakain ng pork. Pero may mga Muslim na babae. May mga Muslim din na minsan, umiinom ng lalaki. Umbira ka. Kumakain ng bababae, ano pa yung isa? Umiinom ng alcohol. Pero majority ng Muslim, hindi talaga halos kumakain ng karne. Tingin nyo bakit? Pareho bawal yung tatlo. Bakit ang pinaka nasusunod yung karne? Dahil sa high blood? Hindi. Ano yan? Hindi, tradition din naman yung alcohol Paniniwala! Dahil pagkakaprogram, nung bata pa lang, huwag kang kumain ng karne, huwag kang kumain ng karne, huwag kang kumain ng karne. Nang nagbibinata, huwag kang kumain ng karne, huwag kang kumain ng karne, huwag kang kumain ng karne. Hanggang tumanda, lagi naririnig. Hindi naman kasi sasabihin pag bata na huwag kang mababae, huwag kang iinom ng alcohol. Hindi naman sinasabi. Kaya minsan nung paglaki, ang mas nakaka-instill ng sobra, yung karne. Pero pare-pareho siya bawal. Sa Adventist, anong bawal? Lahat ng pumupula pag niluluto. Anong pumupula? Halimbawa mo. Di ba? Pag ininit mo, bumula. Shrink. Bawal. Anong bawal sa iglesia? Ayan, uupo na siya. Dinuguan. Now, ano ang point ko? Magkakanyang belief. Pero ang bottom line, may iisa na lahat naniniwala ng Supreme Being. Ibig sabihin, kung anong tama at mali sa atin, malaki ang factor kung ano yung mga nag-influence sa atin. Nagiging clear po ba? Yes! Okay, sunod, government. Government natin, magkakaiba ang bawal at tama. Nung pumunta kami ng Maldives dati, nagulat ako, bawal pala magdala ng alak dun. Kung saan ka ba makakaisip na country na bawal ang alak? May dala-dala ko ng Red Horse kasi sabi ko baka wala akong mabiling Red Horse sa ibang bansa, may baon ako. Pagdating namin doon, bawal pala magdala ng alak. Pero pwedeng bumili ng alak dun sa kanila. O di ba? Negosyo kasi nga pag nagdala ka ng mga alak doon, hindi ka nabibili sa kanila. Kaya pinagbawal. Ibig sabihin sa government din natin, ang bawal at mali, depende kung ano yung pinaka-main source minsan ng isang country. Di ba? Airport, bawal ang tubig. Kukunin. Pagpasok mo, may mabibili kang tubig. Di ba? Ang cute. Di ba? Bakit kinuha nyo pa sa akin? Meron lang pala sa loob. Pero, medyo mahal. Pero dulo, minsan ang tama at mali, depende nga sa government kung anong gusto nilang gawing tama at mali. But again, it doesn't guarantee na talagang sobrang sama siya. Okay? TV. Kaya maraming Pilipino na naghihirap at mahihirap na Pilipino, hindi dahil sa mahirap ang countryng Pilipinas.
Hindi po magiging mahirap ang isang country kung ang dami pong sumasakop na iba't ibang bansa. Sinakop po tayo ng Japan, sinakop tayo ng Spain, sinakop tayo ng Amerika. Kayo po sumagot, sasakupin mo ba isang country walang kwenta? Bakit sinasakop ng paulit-ulit ang Pilipinas? Napakayaman ng natural resources at napakagagaling ng Pilipino. Ano, bakit walang billiard sa Olympics? Si Efren Bata ang may kasalanan. Nung nalaman gaano siya kagaling, hindi sinama ang billiard sa Olympics. Kasi may certain na nag-handle na gusto nila, ang magcha-champion palagi, yung country nila. Nung nakita nila na threat sila sa ibang country na magagaling, hindi sinama. Clear po ba tayo? Yeah, kung may Michael Jordan ng basketball player, meron tayong Efren Bata ng billiard. Meron tayong Paeng Nepomuceno ng bowling. Hanggang ngayon walang tumatalo sa records niya. Di ba, ang dami natin magagaling na mga actually magagaling ng sobra mga Pilipino. Nagkataon lang naniwala kang hindi ka magaling. Nagkataon lang naniwala ka na magiging empleyado ka lang. Nagkataon na naniwala ka lang na sapat na sa'yo ang 20,000, 30,000, 40,000 a month na sweldo. Ang bottom line sa akin, kailangan natin ayusin yan. Kasi kakapapanood po natin ng TV kung mahilig ka pumanood ng soap opera. Napakasimple, bakit maraming Pilipino ang mahihirap? Ano ang nagna-number 1 ng mga YouTube channel? Ano ang nagna-number 1 ng mga content creation na ginagawa? Kayo, anong madalas yung panoorin? Tanggalin niyo ako. Anong madalas yung pinapanood yung totoo? Diba? Now, ang bota. Baka ngayon lang kayo nanonood yan. Yung dati, yung bago ka nag-networking, ano pinapanood mo? Diba? Again, hindi ko sinasabing masama yan. Pero ang sinasabi ko lang, may epekto yan sa pagkatao mo. Kasi ako even addict din pa ako manood ng TikTok. Addict ako manood ng mga reels. Pero ang algorithm ko, puro motivation, inspiration, may mga natututunan, lahat meron. Pag nakikita ko mga hindi ko gusto, hindi nga friend ano yung showless. Tama ba yung showless? Basta ginagawa ko minsan pag hindi ko talaga gusto ng content, binablock ko. Kasi, tandaan niyo po, bakit ang ilong nandito at ang bibig nandito? Para maamoy yung bibig. Para bago mo kainin yung pagkain, maaamoy mo kung sira na o hindi. In short, hindi nyo po obligasyon na lahat ng makikita nyong pagkain, kakainin nyo. Bakit may bakod bahay nyo? Kasi ayaw nyo pumasok kung sino-sino. Tama? Meron bang isang araw sa buhay mo na naglalakad ka, may nakita kang basura, pinulot mo, tapos dinala mo sa bahay mo? Ulitin ko, dandanin ko. Naglalakad ka pa uwi, may nakita kang basura, pinulot mo, dinala mo sa bahay. Mabaho, malansa, kasi mabaho. Tapos dinala mo pa sa bahay mo. May ganun kayong ginawa? Ngayon, tanong ko po, bakit sa loob ng bahay hindi ka nagdadala ng basura? Bakit kayo hindi kumakain ng bulok na pagkain? Bakit ang hilig mo manood at makinig ng mga bulok na content tapos pinapasok mo sa utak mo? Tapos nagtataka ka, bakit ganyan buhay mo? Hindi kasi nakikita natin physically Yung mga wala ka namang problema, nanood ka ng problema ng ibang tao, maya-maya pati ikaw malungkot na. Diba, isipin pagkagising mo ng umagang saya mo, nakinig ka doon sa kasama mo sa hawag, ang daming reklamo sa buhay. Ganito kasi si Apling kasi, ganyan-ganyan. Nakinig ka rin, oo nga. Kita niyo pag-iwalay niyo, dalawa na kayo negative. Basura po tawag dyan. Kaya you should learn to control everything. Pinapanood mo, pinapakinggan mo, kinakain mo, iniintindi mo. Dapat control mo yan lahat kasi yun ang magiging ikaw. Sunod, movies. Ano bang movies hilig mo? Pustahan tayo sa mga mahilig. Ako dati mahilig ako sa horror. May mga batang 90s po dito. Inubos ko po dati yung Shake, Rattle, and Roll.
Nabutan niyo po ba yun, mga kaedad ko? Nung mahilig ako sa horror films, pansin ko, pag mag-isa ako sa bahay, lagi akong matatakutin. May humanging malakas, kakabahan ka na. Di ba may mahulog? Ano yan? Kaya nung tinigil ko, nawala din takot ko. Kahit madilim, wala lang, madilim lang. Kaya doon ko na-realize, sabi ko, grabe palang effect ng mga pinapanood. Kaya sa mga kung may boyfriend, girlfriend dito, huwag kayo masyadong manood ng love story. Kasi madadalas ang away nyo. Kasi ikaw kung marunong babae, napanood ko ganito ginagawa eh. Bakit hindi mo to ginagawa sa akin? Siguro hindi mo ako love. Away na naman. Lastly, books. Hindi po ibig sabihin kung basa ka ng libro tatalino ka. Ikaw ang binabasa mo puro love story. Diba? O yung mga hugot. Diba? Kaya para sa akin, kung ano yung gusto niyo pong maging kayo. Gusto niyo pong yumaman? Yes! Kung palitan niyo yung lahat, ang mga kaibigan niyo mayayaman. Maghanap ka ng parang second parent. Kung hindi mo gusto yung principles ng parents mo, wala na tayo minsan magagawa dyan. We just need to accept it and love them. Pero pwede ka maghanap ng ibang parang so-called new parent mo na parang sila yung pinapakinggan mo at sinusundan mo. Kasi di ba napakasimple lang naman dyan, bakit pag masakit ang ngipin mo, pwede mong sabihin sa mama, mama, hindi ako makikinig sa'yo kasi hindi ka dentist. Di ba hindi naman masakit? Okay lang? Papagawa ka ng bahay, pwede mong sabihin sa mama, mama, hindi naman po kayo architect, pupunta ko ng architect. Hindi rin masakit. Bakit pag tungkol sa health, papa, hindi ka naman po doktor, doon ako makikinig sa doktor, hindi rin masakit. Pero bakit pag yung word na mayaman? Papa, hindi naman kayo mayaman. Hindi ako makikinig sa inyo. Ba't parang iba ang dating? Pero pareho ang logic. Kasi sinadya tayong ibahin ang tingin natin dito. Lahat pwedeng pag-usapan ng normal, pero pag ito hindi pwede. Bakit pwedeng i-post? Ipatarpaulin, nag-graduate ka na. Pero hindi man lang pwedeng i-post yung kinikita mo kasi nagyayabang ka daw. Parang magulo. Kasi yung diploma, natuwa ka kasi kang-graduate ka, may chance ka na sa laban sa buhay, pwede ka na mag-apply ng trabaho para mabili mo yung mga bagay na gusto mo. Ano yung mga bagay na gusto mo? Pera, kotse, travel. Tayo nagta-travel, tayo na may kotse, pag nag-post ka, ang yabang mo. Ang gulo eh. Di ba may mga iba pang pinatarpulin pa sa labas ng bahay nila? Congratulations sa anak ko, engineer ka na. Pag nakita mo, oh, galing. Subukan mo post, congratulations anak, milyonaryo ka na. Dalawa, ang lalapit sa'yo puro negative. Unang mayayabangan, pangalawa mangungutang. Pero bakit pag itong pinag-uusapan, parang ibang-iba ang dating sa mga tao? Na kung iisipin mo, wala tong pinagkaiba sa naging doktor ka, naging abogado ka, naging engineer ka. Yung mga mantala naman eh. It's just the same, but again, it's our culture. Ang inaano sa atin lagi, lalo sa Pilipinas, di ba? Sabi nila, mahirap ang Pilipinas. Ang tanong ko, kung mahirap ang Pilipinas, bakit ang dami dito ng mga high-end, ng mga luxury items? Meron tayo ditong Louis Vuitton, may Gucci. Kita niyo yung mga hotels dito, ang dami. Ano mas naging mahirap ang Pilipinas? Kaya ang daming tao lagi sa mall ng Pilipino.